May isang ugali na sobrang simple. Hindi ito flashy. Hindi ito pinag-uusapan ng karamihan. At higit sa lahat, hindi ito tungkol sa itsura mo. Hindi ito tungkol sa pera. At lalong hindi ito tungkol sa pagiging smooth magsalita. Tahimik ang ugaling ito. Hindi ito sumisigaw ng atensyon. Hindi ito nagyayabang. At kadalasan, hindi pa nga napapansin ng ibang tao. Pero kapag meron ka nito, may kakaibang nangyayari. Bigla na lang nag-iiba ang tingin ng babae sa'yo. Hindi dahil may ginawa kang espesyal. Hindi dahil may sinabi kang impressive. Kundi dahil may naramdaman siya. Isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag pero malinaw kapag nandoon na. Pakiramdam na may kakaiba sa presensya mo. Na iba ka sa karamihan. At hindi ito aksidente. Ang ugaling ito ay nagpaparamdam ng seguridad. Hindi yung pilit na kaya kitang protektahan, kundi yung tahimik na pakiramdam na okay lang ako dito. Nagpaparamdam ito ng respeto, hindi dahil humihingi ka, kundi dahil natural itong ibinibigay sa'yo. At higit sa lahat, nagpaparamdam ito ng lalim, na hindi ka surface level, na may pinanggagalingan ang mga kilos mo, na may laman ang katahimikan mo. At kapag naramdaman ng babae ang mga bagay na yan, may isang malaking pagbabago na nangyayari. Hindi ka na lang basta opsyon. Hindi ka na lang isa sa mga kausap. Hindi ka na lang pwede. Bigla kang nagiging someone worth noticing. Someone worth understanding. Someone na may bigat ang presensya kahit hindi nagsasalita. At ang tanong ngayon, ano ba ang ugaling ito? Bakit kakaunti lang ang may taglay nito? At paano nito binabago ang dynamic sa pagitan ninyo nang hindi mo kailangang magpanggap, maghabol, o ipilit ang sarili mo? Kung gusto mong maintindihan kung bakit ang ibang lalaki, kahit tahimik lang, kahit simple lang, ay mas nire-respeto at mas hinahanap, makinig ka hanggang dulo. Ugali number 1, kalmadong kumpiyansa. Ang unang ugali na biglang nagpapabago ng tingin ng babae sa'yo ay hindi yung maingay na kumpiyansa. Hindi yung palaging bida, hindi yung mayabang o palabas. Ito ay kalmadong kumpiyansa, tahimik pero ramdam, hindi nagmamadali pero may direksyon, hindi nagyayabang pero sigurado sa sarili. At bihira ito, karamihan sa lalaki, kapag kaharap ang babaeng gusto nila, biglang nag-iiba ang kilos, nagiging pilit. Pilit magpatawa kahit hindi natural, pilit mag-impress kahit hindi kailangan, pilit patunayan na okay ako, worth it ako, piliin mo ako. At kahit hindi magsalita ang babae, ramdam niya yan. Ramdam niya kapag may tension. Ramdam niya kapag may pangangailangan. Ramdam niya kapag ang lalaki ay naghahanap ng approval. Ang kalmadong kumpiyansa ay kabaligtaran nito. Ibig sabihin nito, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang ipakita lahat. Hindi mo kailangang ipaglaban ang ego mo. Alam mo na kung sino ka. At dahil alam mo yon, relaxed ka. Hindi ka nagmamadaling magsalita. Hindi ka naghihintay ng turn para lang bumida. Marunong kang makinig, hindi dahil strategy, kundi dahil genuinely present ka. At kaya mong tumahimik nang hindi naiilang, nang hindi kinakabahan, nang hindi iniisip kung boring ka na ba. Dito nagsisimulang mag-shift ang tingin niya sa'yo. Kapag kalmado ka, nagpapadala ka ng signal na emotionally stable ka, na hindi ka madaling mataranta, na hindi ka dependent sa reaksyon niya para makaramdam ng halaga. At para sa babae, sobrang lakas ng dating nito dahil ang kalmadong lalaki ay nagpaparamdam ng emotional safety. Makikita ito sa maliliit na bagay, sa paraan ng pagsagot mo, hindi minamadali, hindi defensive. Sa body language mo, hindi tense. Hindi parang may kailangang patunayan. Sa reactions mo, hindi exaggerated. Hindi ka agad na o-offend. Hindi mo sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Kampante ka na kahit ano ang mangyari, okay ka pa rin. At kapag nakita ng babae na hindi ka natitinag, doon niya marirealize na may depth ka, na may sarili kang mundo, na hindi ka lang reacting sa kanya. At sa sandaling yon, hindi ka na lang basta lalaki sa harap niya. Nagiging someone she wants to understand more. Ugali number 2, emotional control.
Ang pangalawang ugali na tahimik pero malakas ang epekto sa kung paano ka tinitingnan ng babae ay ang emotional control. Hindi ito nangangahulugang wala kang emosyon. Hindi ito pagiging malamig, hindi rin ito pagiging detached. Ang emotional control ay ang kakayahang hawakan ang emosyon mo imbes na emosyon ang humawak sa'yo. At dito madalas bumabagsak ang karamihan sa lalaki, konting inconvenience, galit agad. Konting delay, frustrate agad. May konting pagbabago ng tono ng babae, selos na agad. At kahit hindi magsalita ang babae, may tanong na nais na kusang pumapasok sa isip niya. Kung ganito siya sa maliit na bagay, paano pa kaya kapag mas mabibigat na ang sitwasyon? Kapag ang lalaki ay madaling matrigger, bumababa ang attraction. No, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka kagaling magsalita, pero kapag may emotional control ka, ibang-iba ang dating mo. Okay? Kapag may hindi inaasahang nangyari, hindi ka nagpapanik. Kapag may sinabi siyang medyo masakit, hindi ka sumasabog at hindi ka rin biglang nananahimik na may kinikimkim na sama ng loob. Pinipili mong huminga muna, pinipili mong umintindi bago mag-react at ang simpleng ugaling ito sobrang lakas ng epekto. Para sa babae, ang lalaking marunong humawak ng emosyon ay lalaking may maturity. Ibig sabihin, hindi ka dagdag problema. Hindi ka pabigat sa emosyon, pwede kang sandigan. At malinaw dito ang isang mahalagang katotohanan. Mas malakas ang lalaking kayang aminin ang nararamdaman niya pero hindi hinahayaan na sirain nito ang kilos at mga desisyon niya. Hindi mo kailangang magkunwaring okay ka palagi. Ang mahalaga, buo ka pa rin kahit may pressure. At kapag nakita ng babae na kaya mong manatiling malinaw, mag-isip kahit may tension, doon nag-iiba ang respeto niya sa'yo. At kapag tumaas ang respeto, kusang sumusunod ang attraction. Ugali number 3. Sariling direksyon sa buhay. Ang ikatlong ugali na tahimik pero malakas ang epekto sa kung paano ka tinitingnan ng babae ay ang pagkakaroon ng sariling direksyon sa buhay. Simple lang ang ibig sabihin nito. Hindi umiikot ang buhay mo sa kanya. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag nagustuhan nila ang isang babae, unti-unting nagiging sentro ng mundo ito. Lahat ng oras, plano at desisyon nakaayon na sa kanya. Sa una, mukhang sweet, mukhang effort, pero habang tumatagal may isang bagay na nawawala. Ang individuality. Kapag ang isang lalaki ay walang malinaw na direksyon, kahit hindi niya sabihin, mukha rin siyang nawawala sa sarili at ramdam yan ng babae. Iba ang dating ng lalaking may direksyon. May goals ka na pinagtutuunan ng pansin. May responsibilidad ka na inaasikaso. May pinaghihirapan ka araw-araw at may sariling mundo ka na binubuo kahit wala siya. Hindi ka basta available sa lahat ng oras. Hindi dahil nagmamatigas ka kundi dahil may buhay kang inaayos. At dito nagbabago ang dynamic. Hindi ka naghahabol ng attention niya. Hindi ka umaasa sa reply niya para maging okay ang araw mo. Kampante ka sa ginagawa mo. Buong ka sa sarili mo. Para sa babae, ibang level ang lalaking ganito. Hindi ka follower. Hindi ka sunod-sunuran tinitingnan kanya bilang partner level. At kapag nakita niya na ang lalaking kaharap niya ay may patutunguhan hindi lang sa relasyon kundi sa buhay, doon siya nagsisimulang mag-invest emotionally. Hindi dahil pinilit mo, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil ramdam niya na may direksyon ka. At ang lalaking may direksyon ay naturally attractive. Ugali number 4, marunong maglagay ng boundaries. Ang ikaapat na ugali na biglang nagpapabago ng tingin ng babae sa'yo ay ang kakayahang maglagay ng malinaw na boundaries. Simple lang ang konsepto, hindi lahat pinapayagan. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag sobrang bait nila, laging oo, laging available, no, mas magugustuhan sila. Pero sa totoong buhay, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag wala kang boundaries, unti-unting bumababa ang respeto. At kapag bumaba ang respeto, kasunod nito ang pagkawala ng atraksyon. Hindi dahil masama ang intensyon ng babae, kundi dahil ang dynamics ay natural. Kung ano ang pinapayagan mo, iyon ang nagiging normal.
Ang healthy boundaries ay hindi pagiging bastos. Hindi rin ito pagiging suplado. At lalong hindi ito pagiging controlling. Ito ay simpleng pag-alam kung ano ang okay at hindi okay para sa'yo. Kapag may mabiro na sobra na, kaya mong iparamdam na hindi mo gusto. Hindi galit, hindi drama, klaro lang kapag may hinihingi na labag sa values mo or sa oras mo, kaya mong tumanggi ng maayos. Walang paliwanag na pilit, walang guilt. At ang mahalagang signal dito, hindi ka natatakot na may mawala kapag naging totoo ka. Ibig sabihin, may self-respect ka. Para sa babae, sobrang lakas ng dating na nito dahil ipinapakita mo na hindi ka desperado, na hindi ka umaasa sa approval niya para makaramdam ng halaga. At dito, nag-iiba ang iyong tingin niya sa'yo. Mula sa pwede kitang kontrolin, papunta sa kailangan kitang irespeto. Ang boundaries ay hindi pader. Ito ay gabay. Ipinapakita nito kung paano ka dapat tratuhin. At kapag malinaw iyon, mas nagiging healthy at mas totoo ang interaction ninyo. Ugali number 5, consistency. Ang ikalimang ugali na madalas maliitin pero sobrang lakas ng epekto sa kung paano ka tinitingnan ng babae ay ang consistency. Hindi ito flashy, hindi ito pang flex, at kadalasan hindi ito agad napapansin. Pero ito ang ugaling dahan-dahan pero siguradong nagbabago ng tingin ng babae sa'yo. Maraming lalaki ang magaling sa umpisa. Sweet sa simula, maasikaso sa unang linggo, confident sa unang usapan. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Nawawala ang effort, nagiging pabigla-bigla ang ugali, nagiging unpredictable. At dito nagsisimulang mawala ang tiwala ng babae dahil ang mixed signals ay mas nakakapagod kaysa sa malinaw na hindi. Ang consistent na lalaki ay pareho ang kilos kahit good mood o bad mood. Pareho ang respeto kahit may audience o wala. Kapag may sinabi siya, ginagawa niya. Kapag sinabi niyang tatawag siya, tatawag siya. Kapag sinabi niyang busy siya, totoo ito, hindi palusot. Walang drama, walang pabago-bago. Para sa babae, ang consistency ay katumbas ng reliability. At ang reliability ang pundasyon ng trust. Kapag alam niyang hindi ka bigla-biglang nag-iiba, hindi niya kailangang manghula kung saan siya lulugar. Hindi siya laging nag-a-adjust. Hindi siya laging nag-aalala. Nakakapag-relax siya sa presence mo. At kapag relaxed ang babae, mas nagiging bukas ang emosyon niya. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, totoo ka at steady ka. Ikaw pa rin kahit walang nakatingin. Kahit walang pumapalakpak. Kahit walang validation. At sa puntong ito, hindi mo na kailangang pilitin ang atraksyon dahil kapag may consistency, kusang sumusunod ang tiwala. At kapag may tiwala, kusang lumalalim ang koneksyon. Ugali number 6. Marunong magbitaw ang ika-6 na ugali na bihirang pag-usapan pero sobrang lakas ng epekto sa kung paano ka tinitingnan ng babae ay ang kakayahang magbitaw. Hindi lahat ng bagay kailangan hawakan. At ang totoo, ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Ito ay lakas, no? Maraming lalaki ang sanay humawak, magpursigi at lumaban. Tinuruan tayong kapag gusto mo ipaglaban mo. Pero hindi lahat ng laban dapat nilalaban. Kapag marunong kang magbitaw, may malinaw kang pinapakita. Hindi ka nagmamakaawa para sa atensyon. Hindi ka gumagawa ng eksena. Hindi ka nanghihingi ng paliwanag na alam mo na ang sagot. Kapag hindi malinaw ang intensyon niya, hindi ka kumakapit. Kapag paulit-ulit kang dinidisrespeto, hindi ka nag-iingay. Tahimik kang umaalis. At umaalis ka ng may dignidad. At dito nagbabago ang power dynamic. Sanay ang karamihan ng babae na may lalaking kumakapit kahit malinaw nang wala na. Kaya kapag nakita niya na kaya mong maglakad palayo ng hindi galit, ng hindi mapait, ng buo pa rin ang sarili mo, biglang nag-iiba ang tingin niya sa'yo. Nakikita ka niya bilang lalaking may halaga. Lalaking hindi takot mawalan dahil alam niyang buo siya kahit mag-isa. Ang pagbitaw ay hindi kawalan ng pakialam. Ibig sabihin lang nito, may limit ang kaya mong ibigay at ang limit na yon ang nagbibigay bigat sa presensya mo. Kapag alam ng babae na hindi ka basta-basta nandyan kahit anong mangyari,
mas nagiging aware siya kung paano kanya tratuhin. At minsan, ang paglayo mo ang unang pagkakataon na mapapaisip siya. Hindi dahil gusto mong manipulahin, kundi dahil pinili mo ang sarili mo. At kapag pinili mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw sa iba kung gaano ka kahalaga. Ugali number 7, hindi ka naghahabol ng approval. Ang ikapitong ugali na tuluyang nagbabago ng tingin ng babae sa'yo ay ito, hindi ka naghahabol ng approval. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Hindi rin ito pagiging bastos o pagiging manhid. Ang ibig sabihin nito, ikaw ang may standards. Na maraming lalaki ang nahuhulog sa parehong bitag, so unti-unti nilang binabago ang sarili nila para lang magustuhan ng babae. Binabago ang opinion, binabago ang ugali, binabago ang desisyon. Sa simula mukhang harmless, mukhang effort, mukhang pagmamahal. Pero sa katagalan, may isang bagay na nawawala. Ang respeto, dahil ang lalaking walang sariling stand ay madaling mabura, madaling i-shape, madaling mawala sa paningin. Ang lalaking hindi naghahabol ng approval ay malinaw sa sarili niya. May sarili siyang paninindigan, may opinion siya din at kaya niyang sabihin ito kahit hindi ito popular. Kapag may gusto siya, hindi niya ikinakahiya. Kapag may ayaw siya, malinaw ito, kasi walang paligoy-ligoy, walang pa-impress. Para sa babae, sobrang lakas ng dating nito dahil ipinapakita mo na may solid kang identity, na hindi ka madaling ma-shake, na pareho ka kahit sino ang kaharap mo. Ito ang nagbibigay ng sense of stability at authenticity. At dito nagbabago ang dynamic. Hindi ka na auditioning, hindi ka na nagpe-perform, hindi ka na nagsusumika para pumasa sa standard niya. Present ka bilang equal, grounded, buong buo, totoo. At sa puntong ito, may isang mahalagang shift na nangyayari. Hindi ka na naghihintay na piliin. Ikaw rin ay pumipili. Pinipili mo kung sino ang papapasukin mo sa mundo mo. Ay pinipili mo kung sino ang karapat dapat sa oras, atensyon at enerhiya mo. At kapag nakita ng babae na hindi ka nandyan para magmakaawa ng approval, kundi para makipag-ugnayan bilang kapantay, doon tuluyang nagbabago ang tingin niya sa'yo. Sa huli, mahalagang tandaan ito, hindi mo binubuo ang mga ugaling ito para sa babae. Hindi mo ito ginagawa para may humanga, para may pumili, para may mag-stay. Binubuo mo ang mga ito para sa sarili mo. Dahil kapag buo ka na, kapag malinaw ka na sa sarili mo, kapag para sa kampante ka na, kahit mag-isa, may kusang nangyayari. Hindi mo kailangang ipilit ang presensya mo. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon. Hindi mo kailangang mag-perform para mapansin. Kusang nagbabago ang tingin nila sa'yo. Hindi dahil may ginawa kang trick, hindi dahil may ginamit kang strategy, kundi dahil ramdam nila na buo ka. At kapag buo ang isang lalaki, natural siyang nirerespeto. At tandaan mo ito, respeto muna, attraction ang susunod.